May tanong ako sa'yo. Sigurado akong nakita mo ang mga video mula Ceuta, Spain, noong nakaraang linggo na may libo-libo. Ayon sa ilang pagtataya, hanggang 80,000 na mga Moroccan ang kung paano ay bigla na lang nagpasyang dumagsa sa engklabeng Espanyol na nasa lupa ng Morocco sa Afrika. Kaya, hiwalay na usapan yan. Maganda rin ang ilang punto ng mga Israeli. Ano naman ang ginagawa ng Spain? Literal na nasa lupa ng Morocco. Oo, pero iba na yan, ibang usapan. Pero ang gusto kong itanong sa'yo ay ito. Ang gusto kong itanong sa'yo ay, bakit itong pananakop na ito ay tinutulig sa siyempre ng mga nasyonalista tulad natin at ng mga nasa kanaan at konserbatibo? Pero pati na rin ng mga globalista at mga kaliwa. Bakit? Anong dahilan kung bakit mali ang pananakop na ito at tama ang pananakop na iyon? Tingnan mo ito. Ito ang Dofer. Danda, kung hindi man libo, siguro daan-daan ng mga lalaki na sa edad para lumaban. Gaya na nakita mo sa pagtawid sa Espanya. Ganoon lang. Ang mga lalaking ito ay dumadagsa sa UK ng maraming taon na. Walang makapagsabi o makatawag pansin dito. At walang magawa. Bakit ko sinasabi yan? Tingnan mo ito. Matapos ang nangyari sa Espanya, itong sinabi ni Ursula von der Leyen, ang mga larawan mula sa Suta ay hindi katanggap-tanggap. Bakit? Ang mga larawan iyon ay hindi katanggap-tanggap, pero ang mga larawang ito ay ayos lang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ayos lang ba yun? Kung kaya mo ibalik sila, bakit hindi mo rin maibalik ang mga taong ito? Hindi ko gets mga pare. May namimiss ba ako? Hindi namin pwedeng payagan na may makapasok sa aming unyon na hindi sumusunod sa aming mga patakaran. Talaga ba? Sa pagsunod sa mga patakaran ninyo? Ganito ang mga patakaran ba? Tingnan mo. Makikita dito ang mga NGO workers na tumutulong sa mga legal na emigrante sa kanilang paglalakbay. Mukhang masaya sila ngayon. Mga kaibigan, excuse me, parliamo. Hayagan nila ang tinutulungan ng mga ito na makarating sa Inglaterra. Nangyayari ito sa Europa. Bakit? Bakit hindi inaaresto ang mga taong yon? Ursula von der Leyen? Sabi niya, hindi pwedeng papasukin sa unyon ang sinumang hindi sumusunod sa patakaran. Bahagi ba yon ng mga patakaran ninyo? Uy mga kaibigan, may ilan pa tayo dito. Punta tayo sa Inglaterra. Gusto niyo bang pumunta ron? Hayaan yung tulungan namin kayo. Ang globalisadong agenda nila ay sumabog na sa mukha nila. Mapanganib daw ang pagtawid pero ginagamit lang nila ang virtual signaling dito. Dapat itigil raw ito pero sa totoo lang, hindi naman ganun kalala. Lumalangoy lang sila paikot. Hindi naman sila lumangoy ng malayo. Oo, may ilang namatay pero normal lang daw. Dapat buwagin ang smuggling network at bilisan ang pagpapabalik ayon sa patakaran. Anong ibig mong sabihin sa mabilis na pagpapabalik? Anong ibig mong sabihin? Ibalik. Noong nakaraang taon, sinabi ng Korte Suprema ng Espanya na bawal ibalik ang sinumang pumasok sa Espanya at partikular nilang binanggit ang Morocco. Ano na ang nangyari sa desisyong iyon? Bakit sila nagbabago at binabawi ang sinabi nila? Sila naman ang nagdesisyon. Bakit ayaw panindigan? Talagang dahan-dahan ang plano nila. Unti-unting pahinayin ang kanluran. Hindi ito nangrangahulugang 100 tao lang. Sa palagay ko, kung 100 tao kada buwan ay matitiis pa. Pero hindi ganon. Nagsimusula ito sa ilang libo. Huwag gawing 10,000 o 50,000 kada araw. Ilang libo lang. At tuloy silang pinapapasok, pinahihina ang institusyon, kinokontrol at pinipigilan ang publiko. Lagi nating sinasabing racist sila, makitid ang isip at bopi po. Pero ngayon, bumalik ito sa kanila. May gumawa ng mahusay na galaw dito. Hindi ko alam, siguro hindi kasali ang Morocco. Baka kasabwat ito ng mga konserbatibo at Israeli para isabutahe ang open border policy nila at hayaang pumasok lahat ng tao. Kamangha-mangha, di ba? Lahat pumapasok dahil sa tulong nila. Tignan mo, pati ang Espanya ay nataranta. Halos lahat ng pumasok sa Ceuta kahapon ay bumalik na ngayon sa Morocco. Ulit, bakit? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ipapakita ko lang ito sa iyo. Mga kaibigan, babasahin ko sa inyo ang BBC article na nabasa ko ilang araw na ang nakaraan habang live itong nangyayari. Ayan mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Noong Hunyo 29, nagdesisyon ang Korte Suprema ng Espanya na hindi maaring agad ipadeport ang mga migranteng dumating sa dagat ng walang due process dahil hindi nila tinawid ang pisikal na infrastruktura sa hangganan na tinutukoy sa batas ng Espanya. Bakit sila umaatras sa sinabi nila? Bakit? Anong ibig mong sabihin na bumalik na sila? Alam mo ba sinasabi nila? Ayon sa kanila, kusang loob silang bumalik at maaring may katotohanan. Hindi mawawala ang mga video na ito mga kaibigan. Kagabi lang ito nangyari. Itong video na ito kagabi lang. Tignan mo sila, nandyan pa rin sila, naglalakad. Isipin mo kung ikaw ay Kastila at nakita mo ito.
Mayroon akong napanood na video ng mga Kastilang lumalaban din, bumubuo ng mga gang at nagpapatrolya sa kalsada. Tignan mo. Kaya, ewan ko. Ewan ko talaga. Tignan niyo ito. Tignan niyo ito mga pare. Ayan na. Tingnan mo, pinalalayas ng mga Kastila ang mga lalaking yon. Kaya, ayon. Tingnan mo, ewan ko. Yan ba ang gusto nila? Sina Ursula von der Leyen at Pedro Sanchez, mga sukdulang makakaliwa, Marksista, komunista, sosyalista. Gusto nila ng bukas na hangganan at papasukin ang lahat. Bakit nila sinasabi yan ngayon? Kasi si Giorgia Meloni, gaya ng sabi ko kahapon, hindi nagbanta kundi talagang pinutol na niya ang kasunduan sa Espanya para sa malayang paglalakbay na walang bisa. Kaya magkakawatak-watak ang unyon. Dapat na talaga itong matapos. Kailangan talagang magwakas ito sa isang punto. At nangyayari na nga ito. At ito ang dahilan kung bakit naging mabagal ako sa linya at sinabi ko yon. Hindi ito pwedeng mangyari. Kayo ang gumawa nito. Sila ang gumawa nito. Na naging sanhi nito. Ngayon ang tamang panahon para tanungin si Andy Burnham ng tanong na kung mali yon, bakit tama ito ngayon? Yung pinatugtog ko lang sa'yo. Ito ang sinasabi niya, tingnan mo. Ang bilang ng pagtawid ay bumaba ng 50% ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. At ang buwan na katatapos lang natin Hulyo ay may pinakamababang bilang ng mga tumatawid sa loob ng 6 na taon. Kaya malinaw na may nagaganap na progreso, pero hindi kami kampante. At yan ang dahilan kung bakit ako narito. Unang beses niya nagsalita tungkol dito, kaya binanggit ni Trump na kailangan niya itong sabihin dahil hindi pa niya ito natalakay noon. Dumating ako. Sa tingin ko, napilitan lang siyang magsalita dahil sa sitwasyon sa Espanya. Pumunta ako rito nung linggo para makita ang koponan at pakinggan kung ano sa tingin nila ang kailangang gawin at kung ano pa ang maaari pang gawin. Hindi kami titigil dahil gusto ng mga tao na maresolba ang isyung ito. Narinig ko rin ito sa Makerfield. Pero kailangan din nating mapakita ng awa. Ipakota ko pa sa inyo isa pang bagay mga kaibigan. Akala ko ako lang o kakaunti lang kami na ganito magsalita. Pakinggan ninyo ang makabayang itim na lalaking ito. Kung pupunta ako sa Saudi Arabia, gusto ko makita ang mga taga Saudi Arabia. Sa China, makikita ko ang mga Chino. Sa Inglaterra, sa loob ng 10-20 taon, hindi na Anglo-Saxon Caucasian ang lahi. Magiging kamukha ko ang mga tao. At hindi yon maganda. Bakit hindi yon magandang bagay? Dahil magdadala sila ng mas mababang uri ng kultura. May ilang tao na di gusto ito, pero may brown privilege ako. Kaluraning sibilisasyon ang sinasabi ko, kaya lagi kong inuulit na ito ang pinaka-advanced at pinakamagandang produkto ng isipan ng tao. Pagdating sa pagbuo ng sibilisasyon, ang kanluran ang pinakamagandang gawa ng lahing tao. Bakit natin ito dapat mawala? Bakit? Tingnan mo ang mga nagawa ng sibilisasyong ito. Malapit na tayong makarating sa Mars.